Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa katuwang natin, partner natin ngayong umaga, si Ma'am Gloria. Maraming salamat po sa inyo. Ang Lord po ang magpala sa inyo. And hello po kay Ma'am Merlinda, Musika, Michael, Rose, Bernadette, Raul, Lerma, Chelsea, and Diana Lynn na nakikita ko po sa comment section. Maraming salamat po sa inyo. Now, tuloy po natin yung, ito na yung pangalawa sa huli na talakayan natin about encounter God, life-changing moments. Nung naengkwentro ni Nicodemus si Jesus, it should have been a life-changing moment for him. Antindi kasi yung John 3:16 sa kanya sinabi, di ba? Yung mga matitinding katuruan, mga malalalim na katuruan, tinuro ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemus na usually, hindi niya naman ganun kinakausap yung kanyang sariling mga disipulo. Yung mga disipulo ni Jesus Christ, mga mangingisda, inaabot niya sa level ng mga mangingisda. Etong si Nicodemus, mataas ang level aral na aral tong tao na ito, scholar tong tao na ito. So, inaabot ni Jesus Christ yung level na kaalaman ni Nicodemus. Pero si Nicodemus, hindi niya pa rin maunawaan yung heavenly things, no? Yung pagiging born again, hirap na hirap siyang unawain. Now, yung talata po natin ngayong umaga ay patungkol pa rin po sa encounter ni Nicodemus kay Jesus Christ, at ito po ang sinasabi ni Jesus Christ right after niyang sabihin yung John 3:16. Sabi niya, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God." Pansinin niyo po yung paulit-ulit na sinasabi rito. Pag paulit-ulit pong sinasabi, it's very important. No? Repetition is important in interpretation. So, condemn, 3 beses binanggit. Yung believe, 3 beses din binanggit. Sa Tagalog po, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. So yung unang teaching po natin, napakaganda po, no? Si Jesus, sinugo siya ng Diyos Ama. At ang Panginoong Jesucristo, He did not come to punish. Kakaibang Diyos to ng mga panahon na yun, yung mga Diyos ng Olympus, yung mga Diyos na yun, paniniwala nila sa iba't ibang Diyos. Bumababa yun para puksain yun. Para gumawa ng, kumbaga, hatulan yung mga tao. Pero ito, biglang kakaiba Jesus did not come to punish, to condemn, para humatol, but to take the punishment upon Himself. Ang Panginoong Jesucristo pumunta rito, hindi para parusahan tayo, hatulan tayo, kundi kunin yung parusa na dapat ay para sa atin, at tinanggap niya sa sarili niyang katawan. Kaya po mga kapatid, ito siguro yung mensahe na hindi ako magsasawa. Kasi isipin niyo mabuti, ganun tayo minahal ng Diyos. Hindi ako magsasawa sa mensahe na to kahit ito ay foolishness, katangahan sa mga philosopher, sa maraming mga tao, sa mga atheist. Sabi nga ni Richard Dawkins, ang nakarang pinapanood ko, sabi niya, paano yung Diyos who created all things concerned sa iyo? Paano naging concern sa iyo yung Diyos na nag-create, lumalang ng lahat, no? Everything. Kung totoo yan Diyos mo, tapos concern siya sa iyo, yung planeta mo nga, tuldok na lang yan sa universe. O hindi mo pa nga maihambing sa tuldok sa sobrang liit na ng planeta kung ihambing mo sa universe. Tapos diyan ka nakatira, tapos concern si Lord sa iyo. How much more? Namatay pa si Jesus sa iyo. That's foolishness. Yung Diyos mo, inimbento mo lang. So yun yung sinasabi ng mga atheist philosophers. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo,
To believe in Jesus Christ is to be full for Christ. At foolishness to the Gentiles talaga. Talagang stupiduhan para sa marami. Pero ako, ito yung mensahe na niyayakap ko talaga. Parang sobrang ibang klase, amazing grace, no? Biyaya ng Panginoon. Napakatindi. Hindi mo rin maarok eh. Hindi mo nga rin maarok yung biyaya ng Panginoon na yung Diyos. Nandun siya sa kalagayan ng Diyos, nagkatawan tao, naging alipin, pinako sa krus. And He took the punishment upon Himself that is meant for you and me. Grace, biyaya. No? Sa pangalawang katuruan natin, we are set free from condemnation by believing in Jesus' finished work on the cross. Tayo po ay pinalaya na sa condemnation, sa kahatulan. Pagbabasahin sa atin po, nagbabasa ng Old Testament, napakaraming batas dyan. At bawat batas na nilalabag natin, may karampatang kahatulan. Alam ni Nicodemus yon bilang membro ng Sanhedrin. Pag may pagkakasala, merong akusado, isa siya sa mga nakaupo doon para maglitis, no? Alam ni Nicodemus na ang kabayaran ng kasalanan ay kaparusahan. Pero tayo po, sabi sa mga talatang ito, kung tayo 3 beses binanggit yung sumasampalataya. Kung tayo sumasampalataya, hindi tayo hahatulan. Kung hindi naman tayo sumasampalataya kay Kristo, ay hinatulan na tayo sapagkat hindi tayo sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ibig sabihin, pag binabasa natin Old Testament, lahat ng nilabag natin diyang kautusan, may karampatang kaparusahan, pero hindi na tayo paparusahan kasi nananampalataya tayo sa Panginoon na siya yung tinatawag na Lamb of God, Kordero ng Diyos. Sa buong Old Testament, nag-aalay sila ng tupa. At sinasabi ni John, sa John chapter 129, yung maraming John, no? Si John the Baptist, sabi niya, look, nakita niyo ba yung naglalakad na yan, si Jesus Christ? He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya po ang nag-aalis, ang Panginoong Jesucristo ang nag-aalis ng kasalanan natin sa harapan ng Diyos upang tayo maging malinis sa harapan ng Diyos at tayo maging karapat-dapat sa Diyos. Tayo makasalanan, hindi karapat-dapat, pero ginawa tayong karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng paglilinis sa atin ng kordero ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po sabi sa Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation. Wala nang paghatol para sa mga mananampalataya, para doon sa mga taong na kay Kristo. There's now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang kahatulan, wala nang kaparusahan para doon sa mga taong na kay Kristo. We are set free from condemnation by believing in Jesus' finished work on the cross. Ang Panginoong Jesucristo, siya yung tupa na inialay doon sa krus ng Kalbaryo para lahat ng kahatulan ay sumakanya at ang kabanalan ng Diyos ay sumaatin at tayo maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Yan po yung finished work ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Pangatlo po, people who seek other ways to be saved will find condemnation. Kung meron ka pang iniisip na kaparaanan para maligtas, ang matatagpuan mo kahatulan. Para mo na ring sinabing hindi ka naniniwala sa Panginoong Jesucristo doon sa ginawa niya sa krus at naghahanap pa tayo ng ibang kaparaanan upang maligtas, kagaya ng relihiyon, tradisyon, mabubuting gawa, at iba't ibang klaseng kaparaanan na iniisip ng tao para maligtas sila. Pero sinasabi ng mga talatang ito, kung hindi ka sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay hinatulan na. Kung hindi ka sumasampalataya, hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. At kung sumasampalataya ka naman, hindi ka nahahatulan. So there's no other way to be saved. Now, if you're looking for other ways to be saved, what you will find is not salvation, but condemnation. Imbis na kaligtasan ang matagpuan mo, ang matatagpuan mo ay kahatulan. Now, ano po yung application natin sa mga talatang ito?
Number 1 po, let's begin and continue in the grace of God. Yung Christian life po, nagsisimula yan sa biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos na hindi ka karapat-dapat, hindi tayo karapat-dapat tumanggap. Kapatawaran, paglilinis, gawing anak ng Diyos. Yung nakatawag tayo sa Diyos Ama, tas tinatawag tayong anak habang tayo nananalangin, we don't deserve that. Pero binigay sa atin ng Diyos yung karapatang maging anak ng Diyos nung panahon na tayo nagsuko ng buhay sa Panginoong Jesucristo sapagkat tayo nananampalataya sa Kanya. So we begin in the grace of God and we will continue in the grace of God. Hindi po pwede na nagsimula tayo sa biyaya ng Diyos pero hindi tayo nagpapatuloy sa biyaya ng Diyos. Hindi po totoo yon at hindi mangyayari yon. Kung tayo nagsimula sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, iniligtas niya tayo, gumawa ng mabuting gawa ang Diyos sa ating mga buhay, yung biyaya din ng Diyos na iyon ang magpapatuloy sa atin. Sapagkat yung biyaya ng Diyos ay sapat na iligtas tayo, baguhin tayo, hanggang dalin tayo sa presensya ng Diyos ng pangwalang hanggan. That's the grace of God. Nagsimula tayo sa biyaya, magpapatuloy tayo sa biyaya ng Diyos. Number 2 po, let's be free by being a slave of Christ. Very ironic, no? Maging malaya tayo sa pamamagitan ng pagiging alipin ni Kristo. Sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 7 verse 22 to 23. Sabi dito, tayo mga malaya, literaling malaya, hindi tayo alipin ng tao. Sabi dito, the one who was free when called is Christ's slave. Tayo po yung mga alipin ni Kristo. Tayo'y binili sa halaga. Huwag tayo maging alipin ng mga tao. Tayo po'y alipin ni Kristo. Ibig sabihin pa alipin ni Kristo, pagmamay-ari ni Kristo, si Kristo ang nasusunod sa atin, si Kristo yung master ng ating buhay. Bakit? Siya yung bumili sa atin. Binili tayo ng Panginoong Jesucristo ng sarili niyang dugo. Tinubos tayo mula sa market slave of sin. Mula sa pagiging alipin ng kasalanan. Hinugasan niya tayo ng sarili. Binili na tayo ng sarili niyang dugo at tayo'y pagmamay-ari na ni Kristo. At dahil doon, tayo ay naging ganap na malaya. Kaya po kung naging alipin tayo ng kasalanan, meron tayong mga habitual sins, hindi natin matakas-takasan, takbo tayo kay Kristo. Lord, yung pinalaya ninyo ay malaya na nga. At isa na ako doon. I-claim natin yung kalayaan mula sa Panginoong Jesucristo, maputol yung ating mga habitual sins, pagiging mainitin ng ulo, pagsasabi ng masama sa kapwa, chismis, yung pornography, sexual sins, and all of that. Hingin natin ang kalayaan sa Panginoong Jesucristo. Be free by being a slave of Christ. Pangatlo po, believe in Christ alone for salvation. Panampalatayahan po natin si Kristo bilang siya lang yung kaparaanan para tayo maligtas. Sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Walang makakalapit sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang kaparaanan para maligtas. Hindi ka pwedeng dumaan sa mga tao. Hindi ka pwedeng dumaan kay San Pablo, kay Mary, or kung sino mang mga santo. Hindi ka pwedeng dumaan sa religion para maligtas. Hindi ka pwedeng dumaan sa mabubuting gawa para maligtas, sa sarili mong gawa para maligtas. There's only one way to be saved, and you have to believe in Christ's finished work on the cross. That's the only way to be saved. So believe in Christ alone for salvation. Now, para po sa ating discussion, what are the importance of believing in Christ's finished work on the cross? Ano yung importansya sa ating mga Kristiyano mananampalataya, tagasunod ng Panginoong Jesucristo, na panampalatayahan talaga natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus, yung kasapatan ng pagkapako ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Kaano siya kaimportante?
So, sagutin po natin ito sa ating mga discussion group. At para po sa ating panalangin, kusapin natin si Lord. Sabi natin, Lord Jesus, I admit that I am full of sins and rebellion. Lord, makasalanan ako. Ang dahil ko nagawang pagkakamali. Gusto ko nang talikurin yung mga kasalanan. Tulungan niyo po ako. And now, Lord God, let me praise you and thank you. Thank you because you willingly took the punishment upon yourself when you were crucified on the cross. You took away the wrath that is meant for me. Kinuha nyo yung puot at galit ng Diyos at inako ninyo yon. Kayo yung tumanggap ng puot ng Diyos. God's grace is indeed amazing grace. Kung meron po kayong natutunan sa devotion po natin, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.